Yan, sa pinagpalang araw po ng Panginoon sa ating lahat. Amen? Amen. Ayan, parang ano po parang kayo po ay nahahapo Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen po. Sabihin niyo naman po sa katabi niyo, ikaw ay pagpapala. Ayan, amen. Praise God. Kayo po may nagagalak na ngayon po ay minsan pa ay araw ng Panginoon na naman. Amen, di ba? Magamat araw-araw po ay araw ng Panginoon, di ba? Araw-araw dinideklara natin yung kabutihan, yung pagpapala ng ating Diyos, yung kabutihan ng ating Diyos. Ngunit iba pa rin po talaga itong araw na kung saan itinalaga ng ating Diyos upang tayo ay magsama-sama sa pananambahan. Kahit ganito po ang ating kalalagayan, ang ating pong sitwasyon, ay walang makakahadlang sa pagpupuri natin sa Panginoon. Amen po? Isang malakas na palakpo po para sa ating Panginoon. Praise God. Napakabilis nga po lumipas sa mga araw, napakadami nang naganap sa ating mga buhay. Sabi nga ni Sister Linda kanina, Pasko na, ilang araw na lamang po, no? At sabi ng iba ay grabe na po itong taon na ito ng 2020 kasi napakadami mga bagay na naganap na lalo na parang ang bigat dalhin, di ba? Marami mga bagay na nangyari na ikinagulat po natin. Ako, lalong-lalo na po itong pandemic na ito. Pero isang bagay lamang po ang tiyak sa lahat ng mga nagaganap sa ating buhay. Ito po ay nangyayari ayon po sa dakilang plano at layunin ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen po. Kasi lahat po na nangyayari sa ating buhay, tatandaan po natin palagi, yan po ay hindi po lingid hindi lingid sa ating Panginoon. Lahat po yan nalalaman ng Panginoon. Kung tayo nagdadalamhati, kasama po natin ang Panginoon na nagdadalamhati. Kung tayo nagaganap, kasama po natin ang Panginoon sa ating kagalakan. No? Sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Kasi kanina pinapakinggan ko po yung inyong mga patotoo, yung ating mga awitan, di ba? Sabi nga po natin sa awit ay kahit kailan hindi ka nagkulang. At totoo po yun, di ba? At totoo po yun, ang ating Panginoon ay hindi nagkulang at kailan may hindi magkukulang. Kaya ang nais ng Panginoon sa atin, tayo lamang ay lumapit sa Kanya, tayo ay laging nagtitiwala sa Kanya, umaasa palagi sa Panginoon, at higit sa lahat, yung ating tema sa buwan na ito, binabalik ang papuri sa Kanya. Amen po? Ayan. Nung Biyernes po, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nabigyan po kami ng pagkakataon na makaabot ng tulong sa ating pong mga kababayan na nasalanta ng Typhoon Ulysses. Kami po ay umuwi sa bandang Banaba, San Mateo, at Marikina sa Baluban. Po. Doon ay hindi ko po mailarawan ng aking naramdaman habang nakikipag-usap po sa ating mga kababayan. Sabi ko nga po sa kanila, hindi naman tayo magkaano-ano o magkapamilya, magkamag-anak, pero isang dugo ang nananalitay, tayo po yung mga Pilipino, di po ba? Regardless of ano man ang kanilang pananampalataya o anong meron sila. So, salamat sa Panginoon sapagkat sa pamagitan, binabahagi ko po ito sa inyo sapagkat kayo kabahagi rin naman po ng gawain na ito. Ano po, bagamat ang ONSA po ang nagsagawa ng operation na ito, yan, yung mga nasa larawan po na yan, ito pong mga nanay na ito na nasa gitna, kinakausap ko po sila at hindi ko pa mapigilan na tumulo ang aking luha habang ako'y nakikipag-usap sa kanila sapagkat ang sabi po nila ay pinangay ng tubig ang kanilang tahanan. Sa katunayan nga po, yung damit na dinala po namin doon ay talagang pinag-agawan nila. Yung parang sabik na sabik sila na pagkakita nila doon sa mga damit, talagang kanya-kanya po sila na gusto nila lahat na magkaroon ng damit na iyon. Pero ang isang bagay din po ang nakakatuwa sapagkat ginamit din po ng Panginoon ang pagkakataon na ito para makabahagi tayo ng salita ng Diyos. Amen po. Sabi nga nila, buti pa po kayo pagka kayo namimigay, hindi lang po ninyo ibinibigay, meron pang kasamang salita, di ba, ng Panginoon. So, doon pa lang ay nandun yung kagalakan sa kanilang mga puso, bagamat hindi namin kaya kita yung muli ang kanilang tahanan, pero sabi nga po namin sa kanila, hayaan po natin na ang Panginoon ang ating maging kalakasan. Nilagyan po namin bawat pakete ng talata. Na sabi po dun sa Psalms 46 verse 1 na ang Diyos ang ating handang saklolo at patnubay sa panahon ng kaguluhan.
Siya po ang ating karamay. Siya po ang ating saklolo. At ayun nga po, purihin ng Panginoon. Meron pa yung isang matanda rin po dyan na nasa larawan, na nakadilaw, na makikita po ninyo. Yan naman po si tatay. Napadaan, tapos ay humingi siya ng tulong. Actually, hindi po siya kasama sa nabigyan. Actually, binigyan po kasi namin, may stamp po kami na pinamigay. Na po sapagkat limitado lang yung ating kakayanan, dahil nga po kung ano lamang po yung nalikom, yun lamang po yung ipapamahagi. So 100 pamilya muna. No po, pero kung may sumobra, yun po, binibigyan din po natin. Si tatay, nagkukwento siya na nawala yung kanyang pamilya dun sa habang kasagsagan ng baha. Meron po siyang kasamang bata na hindi naman po niya ano-ano. No? Sabi niya, tinanong ko kung anak niya ba yun, hindi daw. No? Tinutulungan niya lang yung matanda. At hindi naman din nangihingi ng kahit na ano yung matanda. Nagkukwento lang siya, sabi niya, sabi niya, mga kapatid, sabi niya, alam mo, sa Panginoon na lang ako makakapit eh. Yung sa Panginoon na lang ako makakapit. So talagang, hindi ko mapigilan yung sarili ko na makiluha. Na sabi ko, Panginoon, kung mayaman lang tayo kung marami lang tayo pwede tutulong natin sa mga tao ito dahil alam niyo po yun, sa pamamagitan ng mga ganitong gawain nagiging kamay at paa tayo ng Panginoon para sa kanila na hindi nag-iisa, na mahal kayo ng Panginoon at hindi kayo iiwan ng Panginoon. Bagamat may mga bagay sa buhay natin na hindi po natin masagot, pero yung pasasalamat po sa mga tao ito, nakakangiti pa rin kahit wala ng bahay. Isipin niyo po yun, talagang mga Pilipino po no? Picture, pag pinicture mo, ngingiti, di ba? Kahit na wasak ang bahay, walang uuwi ang bahay, kahit walang damit na maisuot. So, ayun po, purihin ang Panginoon sa gawain ito, ganun din sa ayan. Ito naman po sa Marikina, kasi po ito sa San Mateo, ang kinaibahan nito, kung makikita nyo siguro, wala pong putik, di gaano maputik. Yan po kasi mga tao na yung kinuha, binigyan ng sabi. Sila po yung nandun sa medyo malayong lugar po yung pinanggalingan nila, malapit sila sa creek, banda na katira. So para po hindi na mapasok po sa loob dahil mahirap pong ipasok yung sasakyan doon, sila na lamang pinaahon namin dito sa lugar na ito. Sa Marikina naman doon, mismong doon sa may Baluban, malapit na po doon sa creek ito, same creek na pinanggalingan, ay makikita nyo kaliwat kanan, putik, talagang sabi nila umabot doon na 3 palapag ang baha, no, na kanilang dinanas po doon sa bagyo. So ayan po, nagpaabot din tayo ng tulong, nagbigay tayo ng mensahe. Habang alam niyo po, salamat sa mga panalangin din po ng ating prayer warriors habang maawit pa sa Pastor Arthur, makikita niyo minyak na sila. Hindi naman po nila alam yung awit, no? Pero yung mensahe ng awit, yung pagdamay ng Panginoon sa kanila sa sitwasyon, naranasan nila dito. Nag-aawitan pa lang, tapos pinahaginan sila ng salita ng Diyos. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang binigay ang kanyang kaisa-isang anak. And people respond to the gospel. No? Ang mga tao ito ay tumanggap sa salita ng Panginoon. Kaya po, again, kung kayo po, nasa sa inyo rin naman po, kung kayo po ay inihipo din ng Panginoon na magpaabot ng tulong, ay alam ko naman po, sa iba't ibang kaparaanan, ginagamit po tayo ng Panginoon. So, huwag po tayo manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat ito po ay udyok ng banal na spirito. Ano po? At tuloy-tuloy lang tayo sa pagtulong at mga kababayan po natin ay ating matulungan sa pamamagitan po ng pag-abot sa kanila na kung ano po yung ating makakaya. Amen po? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa lahat po ng yan ay pinupuri ko po ang Panginoon. Hindi po namin inasahan na makakapag-abot kami ng higit 250 families in exact na naabutan natin ng relief pack, ayan, at mga damit. No po? At sabi ko nga sa kanila, yan pong aming ibinigay sa inyo ay pamandalian lang. Pagka nakain yan, ubus na, di ba? Pero yung salita ng Diyos na inihayag sa inyo, yan po ay eternal. Yan po ay walang hanggan. No? So, purihin po ang Panginoon. So, to God be the glory. Yan.
Sa umaga pong ito ay pinupuri natin ang Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako po'y nabigyan din ng pagkakataon na makapangaral ng salita ng Panginoon kahit na alam ko po na pastor dapat po natin ang mangangaral. Pero ayun po, na-advance natin yung birthday ni Pastor. Pero anyway, so purihin ng Panginoon at narito po tayo ngayon upang minsan pa'y magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong Biblia, inayos ko buksan sa aklat ng Jeremiah. Jeremiah chapter 1 verses 1 to 10. At nais ko puntahin sa inyo ang isang mensahe na pinamagatang when God calls, He enables. When God calls, He enables. Ito po ay isa sa mga meditation ko or devotion ko habang kasagsagan po ng bagyong Ulysses. Walang kuryente po, di ba? Nawala yung mga natin, kuryente sa bahay, tubig, internet, lahat nawala, di ba? And the Lord impressed me to read this book of Jeremiah. Kilala po natin si Jeremiah bilang si Jeremiah 29:11, di ba? Sapagkat, for I know the plans I have for you, plans to prosper you. Ang ganda po nun, di ba? In Jeremiah 33, call unto me and I will answer thee, di ba? Tumawag ka sa akin. Napakaganda ng mga salita na mga naisulat ni Jeremias. Pero gusto kong tingnan po natin ano pong meron sa tao na ito, sa likod na ito ng Panginoon, na kung saan ginamit niya para sa pag-aaralan po natin ngayong umaga. So kung handa na po kayo, tumayo po tayong lahat para sa paggalang ng pagbasa ng salita ng Panginoon. Jeremiah chapter 1 verses 1 to 3. Yan. Ang mga nariyan na po sa talata na yan ay magsabi ng amen. Yan, amen. Meron din po tayong slides po dito sa inyong harapan. Sabi po dyan, the words of Jeremiah, son of Hilkiah, one of the priests at Anatot in the territory of Benjamin. The word of the Lord came to him in the 30th year of the reign of Josiah, son of Ammon, king of Judah, and through the reign of Jehoiakim, son of Josiah, king of Judah, down to the 5th month of the 11th year of Zedekiah, son of Josiah, king of Judah, when the people of Jerusalem went into exile. Verses 4 to 5. The word of the Lord came unto Jeremiah, saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Verse 6, alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. But verse 7 to 8, but the Lord said to me, do not say, I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. See, today I appoint you over nations and kingdoms, to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y sumandaling manalangin. Aming Diyos, salamat po sa araw na ito na kung saan, Panginoon, ay amin pong kinakapanabikan na kami makapagtipon-tipon sa loob ng iyong bahay-sambahan, kasama po ang aming mga kapatiran, Lord God. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po ang tunay na nag-iingat sa buhay ng bawat isa, Lord God. Kayo po ang aming kalakasan, kayo po ang aming kagalakan, Panginoon. Kayo po ang lahat sa amin, Panginoong Diyos. Kaya naman po nais po namin ibalik ang lahat ng papuri, pasasalamat. Kalwalhatian, Panginoon, ay sa iyo lamang. Hayaan niyo, Panginoon, na sa pagbabasa po namin ng iyong salita, sa aming pagbubulay, Panginoon, ng iyong mga salita ay kayo pong siya mangusap sa amin, Lord God. Maging makatotohanan ng lahat ng mga salita mo sa aming buhay, Panginoon, ng aming ito may sa pamuhay at maipasa din naman, Panginoon, sa mga tao, Panginoong Diyos, na nais mo, Panginoon, na gamitin pa para sa lalo pang ikalalawing ng iyong kaharian dito sa mundong ibabaw na ito, Lord God. Salamat po sa mga anak mong ito, Panginoong Diyos, na narito, nakasama po namin at gayon din, Panginoon, sa mga kasama namin na manonood ito sa video, Panginoon, mamaya sa Facebook, Panginoong Diyos.
Kayo pong patuloy na sumama sa amin, Lord God. Reveal your word to us, Lord God. Be our speaker, Panginoon. Ikaw po ang aming tagapagsalita. Itago niyo lamang po ang inyong lingkod sa iyong likuran. Panginoon Diyos, kalwalantian mo lamang ang makita. Ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas, Lord God. At tunay, Panginoon Diyos, na maluwalhati ka sa aming buhay. Sa aming kalagitnaan, pinahal kong panalangin ang iyong Santong Espiritu, Panginoon Diyos, na siyang mangusap sa puso namin, Lord God, na kayo po, Panginoon, na patuloy na maluluwalhati sa lahat ng ito. Salamat po, aming ka pinapasalamatan, pinapupurihan, dakilain ang iyong pangalan sa umaging ito. Ito ang panalangin namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, amen, amen. Minsan pa isang malakas na palakpak sa ating Panginoon, na Diyos sa ating buhay, na ating po pinaglilingkuran. Makakapo na po tayong lahat. Ayan. So napakaganda po ng ating pinag-aaralan sa umagang ito, no? When God calls, He enables. Sabihin nga po natin ulit yan. When God calls, He enables. Ayan. Sa Tagalog, kapag tinawag ka ng Panginoon, siya ang magbibigay sa iyo ng ng kakayanan. Pupunuan niya yung inyong kakulangan. Naniniwala po ba kayo na lahat po tayo tinawag ng Panginoon? Amen. Lahat po tayo tinawag ng Panginoon sa iba't ibang paraan ng pagkakatawag. Hindi po ito yung pag sinabing tinawag ka ng Panginoon ay magpapastor ka na po. No? Kung hindi lahat po tayo, meron po tayong espesyal na pagkatawag sa Panginoon, kagaya na naman po ng buhay ni Jeremiah. At gusto ko pong bigyan sa inyo ng kaunting background. Ano po ba, saan po ba nanggagaling si Jeremiah? Ano po yung kanyang buhay? At bakit natin kailangan pag-aralan? Ano po? So, madalas, pagka sinabi po natin yung salitang success o tagumpay, ano po ang sumisilid sa ating kaisipan? Diba, kadalasan po pag sinabi natin ng isang tao, ano ba, sabihin, paano mo masasabi na ang tao ay matagumpay? Sa paningin ng mundong ito, ang matagumpay na tao, mayaman. Maraming pera, diba? Maraming ari-arian. Tama po ba? Matalino, magaling, diba? Marangya ang pamumuhay, diba? Marami nang naabot sa buhay. Kumbaga, maraming medalyang natanggap. Di po ba? Ayun po yung definition ng mundong ito patungkol sa tagumpay. Pero si Jeremiah, kakaiba po. No? Kakaiba po. Kung sa standards ng mundong ito, si Jeremiah, talunan. Failure. Bakit po? Imagine, sa loob po ng 40 years na siya ay ginamit ng Panginoon para kausapin ang bayan ng Huda. No? Kasi kung meron po tayong tinatawag na divided kingdoms, mula sa panahon ni Solomon, King Solomon, United Israel, no? Ay isang kingdom lang, nagkaroon ng paghihiwalay po yan. At napunta si Jeremiah, tinawag ng Panginoon para sa prophet to the southern kingdom. At sa southern kingdom, ang mga lumabas pong hari dyan talagang mababangis. Talagang mga hari na tawag yan, hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At doon po tinawag si Jeremiah. Kanina, binanggit ko sa inyo yung mga popular na talata na madalas nating nababasa sa Book of Jeremiah. Ay, alam niyo po, sa tagal ng pangangaral ni Jeremiah, no, wala pong nagre-respond dun sa kanyang panawagan. Naranasan niyo na po ba yun? Yung nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon tapos parang wala lang. Yung parang walang effect sa kinakausap mong tao. Diba? Pagka nagpukwento ka na patungkol sa Panginoon, ang sasabihin sa inyo, baka lumagpas ka ng langit niyan. Diba? Baka naman, lumagpas ka ng langit. Ang biruan nga, sabi, mabuti nang lumagpas kaysa kumulang. Diba? May ginaraw na lumagpas. Pero, ayun po, sa pamantayan ng mundong ito, ang tagumpay, sinusukat nila sa kung ano yung nakamit mo sa buhay na ito. No? Pero si Jeremiah, makikita po natin, ano po yung nangyari sa kanya? Tinapon sa kulungan, chapter 37. Ayan. Nilagay sa isang cistern. Ayan, ano pa? He was taken to Egypt against his will. Dinala sa Egypto nang labag sa kanyang kalooban. He was rejected by his neighbors. Hindi pinakinggan yung kanyang mensahe ng kanyang mga kapitbahay.
ng kanyang pamilya mismo, ng mga false prophets and false priests, ng kanyang mga kaibigan, ng mga hari, no? Yung kanyang mga pinagsasabihan, basta lahat ng mga tao na pinagsasabihan ni Jeremiah, black siya. As a matter of fact, para patunayan ko po yan sa inyo kung paanong nag-struggle si Jeremiah, basahin niyo po yung aklat ng Lamentations. Nabasa na po ba natin yung aklat ng Lamentations? Di ba kinakot natin doon yung they are new every morning, great is thy faithfulness, sabi ni Jeremiah. Pero alam niyo po ba, yung mismong ibig sabihin po ng Book of Lamentation ay panaghoy. Kaya ang tawag kay Jeremiah ay weeping prophet. Ganun na lamang yung kasigilian, yung kanyang desire na ang mga tao sa Jerusalem na in exile ay makilala nila ang Panginoon. Malaman nila, tumalikod sila sa kanilang pagkakasala. And yet, ang tao ayaw pa rin talikuran yung kanilang kasalanan. Yung pinapangaral ko po sa inyong aklat ay napakaraming libong taon na po ang lumipas. No? Ang agwat sa kasalukuyan. Nakakita po ba tayo ng halos kapareho na sitwasyon? Noong panahon ni Jeremiah, ang mga tao, kapag pinangaralan patungkol sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, ayaw nilang pakinggan. Sa panahon po ba natin may pagkakaiba? Diba? Tignan po natin. Si Jeremiah, kahit nasa laksa-laksa ang kanyang mga rejection na nangyari sa kanyang buhay, na hindi siya tinangkilik na kahit sa kanyang sariling pamilya, nagpatuloy po siya sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Dalawang bagay ang gusto makita ng Panginoon sa atin. Yung ating pagsunod at pagtitiwala natin sa Panginoon. Trust and obey. Yun po ang gusto makita ng Panginoon sa atin. Yung ating pagtitiwala at yung ating pagsunod sa Panginoon. Marahil sa mundong ibabaw na ito, ang tingin ng mga tao kay Jeremias ay kabiguan ang kanyang buhay. Sapagkat wala na siyang ibang ginawa kundi pangaralan sila ng pangaralan. O ipaabot ang mensahe ng Diyos. Pero sa paningin ng Diyos, tagumpay si Jeremiah. Bakit? Nakita niya ang puso ni Jeremiah na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, tignan mo ang katabi mo ngayon, sabihin mo, ikaw ba yun? Sabihin mo naman sa katabi mo naman nagsabi nun, ako yun. Parang mahina po yung ako yun. Di po ba? Ang panalangin ko po sa umagang ito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, makita po natin ang tagumpay ay dapat ang sukatan po natin ng tagumpay ay hindi po sa kung ano yung binibigay na achievement ng mundong ito. Although nakakatawa, di ba? Nakakatawa na na tawag ka, ina-acknowledge ka ng mga tao. Great job, good job, di ba? The people applause you, applauding you, di ba? Pinapalampakan ka ng maraming mga tao. Maganda yun, di ba? Pero kung pinapalakpakan ka ng mga tao at alam mo naman na yung pinapagpalakpak nila na yun ay hindi naman kalooban ng Panginoon, there's something wrong. Amen po? At yun ang gusto ko pong siyasatin natin sa umagang ito. Siyasatin po natin ang ating puso. Gayong ang ating tema ay, To God be the glory. Sa lahat nga po ba ng ginagawa natin, naluluwalhati po ba natin ang Panginoon? Kahit po ba hindi ka pakinggan ng mga tao sa paligid mo, tinutuloy mo pa rin po kung ano po yung kalooban ng Diyos sa buhay mo? O tumitigil na po tayo? Tignan po natin po sa buhay ni Jeremiah. When you seek God's calling, you will be able to fulfill His will in your life. Then God will be glorified because you follow His purpose. Ulitin po natin yun. Kapag hinanap mo ang tawag sa iyo ng Panginoon, mapufulfill natin kung ano ang kanyang kalooban sa buhay ng bawat isa. Ulitin ko po, lahat po tayo may pagkatawag sa Panginoon. Buhat nung ikay makakilala kay Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, nung tinawag ka ng Panginoon para maging kanyang anak, meron ka ng calling na natanggap mula sa Kanya. At ito po ay dapat natin dinidiskubre. Kung hindi nyo pa po natin diskubre ang pagkatawag sa inyo ng Panginoon sa oras na ito, o kung sinasabi nyo, Pastor, tapos na po ako sa tawag ng Panginoon sa atin,
Mukhang meron pong ano po doon. Meron pong mali. Sapagkat hindi po natatapos ang pagkatawag ng Panginoon sa atin hanggang tayo po ay nabubuhay, meron at meron gustong ipagawa ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay po nating lahat. Amen? At yung po ang gusto ng Panginoon na ating laging hinahanap lagi natin. Lagi po natin dinidiscover, Panginoon, narito po ako, ano po ang nais niyong ipagawa sa akin. Po? At nais natin itong kunin sa buhay ni Jeremiah. No, makikita po natin, una po sa lahat, upang magbigay ng kalooban sa Panginoon sa ating pong pagtupad sa kanyang kalooban, makikita po natin yung buhay ni Jeremiah ay nakaugat sa mga layunin ng ating Diyos. Yung kanyang buhay, yung kanyang puso, naka-align sa sa puso ng ating Panginoon. Ano po ba ibig ko sabihin? Si Jeremiah ba hindi nagkakasala? Hindi po. Nagkakasala din po siya, kagaya niyo pong tao, na kagaya niyo, kagaya ko. Kung tutusin, pwedeng tanggihan ni Jeremiah yung panawagan sa kanya ng Panginoon. Bakit po? Kasi po alam natin, pag tinawag ang prophet, abay talagang hindi ka pwedeng humindi sa Panginoon dahil lahat ng kanyang gustong sabihin sa kanyang bayan, sa'yo lagi ipaparating. Ikaw ang kanyang bibig. No? Na iparating. Samantalang, nabasa natin kanina doon sa verse 1, titignan po natin, yan. Si Jeremiah, son of Hilkiah, one of the priests at Anatot. Pwede naman na kanyang piliin na lamang na maging isang high priest, no? Sapagkat yung high priest, susundin lang niya kung ano po yung pinag-uutos ng Panginoon, kung ano yung nasa kautosan, yung law, susundin lang niya paulit-ulit. No? Walang kahirap-hirap, susundin lang parang rituals na pinaulit-ulit lang. Pero to be a prophet of the Lord, it's another thing. Isang bagay po na po yun. So, tingnan po natin. Paano po natin nasabing nakaugat sa mga kalooban ng Diyos ang buhay ni Jeremiah? Verse 4, the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Tagalogin po natin. Napakagandang talata. Na gusto kong i-personalize natin, gawin natin atin. Sabi yan, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta sa lahat ng bansa. No? So napakagandang talata po, no? I appointed you as a prophet to the nations. Isang bagay po na malaman natin nakaugat ang buhay ni Jeremiah sa Panginoon upang magbigay ng lugod sa Kanya. Number 1, God knew him. At para po sa bawat isang nakikinig ngayong umagang ito, God knew you. God knows you. God knows you. Sabi mo nga sa katiba mo, kilala ka ni Lord. Would you imagine that? No? Bago ka pa sumirampot, bago pa tayo isilang sa mundong ibabaw na ito, kilala ka na ng Panginoon. Alam niya kung ano yung tsura ng mukha mo. Diba? Alam niya kung ano magiging physical appearance mo. Diba? Sabi ron, no? Before I formed you in the womb, I knew you. Ano pong ganap sa atin na malaman na yung lumikha sa atin, kilalang kilala ka. Di ba sabi pa nga ng salita ng Diyos, kahit yung bilang ng mga buhok ay kanyang nalalaman. Di ba? Before you were born, I set you apart. Napakaganda po. Pangalawa, hindi lang God knew him. Number 2, God consecrated him. Pag sinabi po natin consecrated, ano po? Iniwalay po siya doon sa kung ano po yung pagkatawag ng Panginoon sa kanya. Kinonsecrate po siya, pinagimbanal po siya ng Panginoon. At inihanda po siya para sa gawain ito. Nang alin po, pangangaral ng salita ng Diyos. Pangatlong bagay, God formed him in the womb. No? Nabasa po natin sa talata na yon. Sabi po doon, bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta sa lahat ng bansa. Kung titignan po natin yung ating sarili sa mga salita nito ng Panginoon, kayo po na narito ngayong umaga na ito, sinasabi ng Panginoon sa inyo, bago ka pa ipaglihi ng magulang mo, kilala na kita at meron na akong malaking plano para sa buhay mo. Ang tanong po,
meron pa tayong silid para mag-alala sa mga dapat na mangyari sa ating buhay. Diba? Meron ka pa bang dapat na katakutan? Kung alam mong yung lumalang sa iyo, diba? Kilala ka. Lagi po natin sinasabi na ang takot ko, hindi po galing sa Panginoon. Kapag ka natatakot ka, hindi galing po sa Panginoon yun. Sapagkat ang galing po sa ating Panginoon ay ang Espiritu ng kapayapaan. Kapag nababagabag ka, hindi po galing sa Panginoon yun. Sapagkat ang Espiritu ng Panginoon, binibigyan ka ng ano po, di ba? Kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, di ba? Yan po ang masusumpungan po natin sa ating Panginoon. Na yun din ang nasumpungan ni Jeremiah sa ating Panginoon. Na sa kabila ng mga tao na hindi nakinig sa kanyang pangaral. Imagine mga kapatid, 40 taon. No? 40 taon. Tayo po, sa ating buhay bilang mga mananampalataya, umabot na po pa tayo ng 40 taon pagkatapos ay nangangaral ka pa rin doon sa tao na yun na gusto mong sabihan, hindi mo siya tinatantanan. Wala pa naman po siguro umabot ng 40 taon sa pangangaral mo dito. Ako po, ilang taon pala akong nagsimula ng pangangaral. Tayo po ay, di ba, may mga kaibigan po tayo na gusto dalhin kay Lord. Yung mga mahal po tayo sa buhay na gusto natin dalhin sa Panginoon. At pagkatapos, ay may mga times na kapag hindi po tayo pinapakinggan, tayo ay napapahinto. Di ba? Parang ayoko na lang. Parang hindi mo naman po ako sinasamahan, Lord. Pero tignan po natin si Jeremiah kung gaano yung desire niya na nagawin yung kalooban ng Diyos sa kanya. Isang bagay po ang tiyak, alam po ni Jeremiah, nasa kanya ang Panginoon. Nasa kanya ang Panginoon. Kaya po ba natin sabihin yun? Nasa akin ang Panginoon. Parang mahina na po. Sabihin po natin, nasa akin ang Panginoon. Kung nasa atin po ang Panginoon, ano po dapat na ating attitude? Ano po dapat yung ating character bilang isang mananampalataya? I can do all things. Diba? I can do all things through Christ. Sabi ni Pablo, diba? Which strengthens me. Ano pa? Pangapat, God appointed Jeremiah to be a prophet. No? Again, sabi ko nga sa inyo po kanina, ang maging propeta ng Diyos ay hindi po madali. Sapagkat ikaw ang spokesperson ng Panginoon. Tayo po, bilang mga mananampalataya, hindi rin naman po madali ang maging isang mananampalataya. Sapagkat dapat ipakita mo sa iyong pamumuhay na ikaw nga talaga ay anak ng Diyos. Amen po? Hindi po porket umaatin tayo ng Sunday, ito na po yung nagbibigay sa atin ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung hindi, ano po, yung ating pagsampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon nang nakakaraan. Yung po nagbibigay sa atin ng ano po, excitement. Araw-araw, Panginoon, ano naman po yung gusto niyong ipagawa sa akin? Ano naman po yung mga bagong bagay na matututunan ko mula sa inyo? At maniwala kayo sa inyo mga kapatid, hindi po natin mararanasan yung kapanabigan na yon kung hindi po tayo mananakal sa salita ng Diyos. Hello po. Si Jeremiah, he is rooted. His life is rooted in God's Word. Kaya kahit na ano mangyari, no? Kahit na nagkakagulo ang Judah that time, sa nangangaral siya, hindi siya natatakot na mangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi alam niya, andyan, nakasulat sa salita ng Diyos, hindi siya iiwan ng Panginoon. Tayo po mga anak ng Diyos, di ba? Lalo na po sa panahon ng pandemya, ay nakita po natin lalo kung paano tayo makakabahagi sa kaharian ng Panginoon. At ang tanong po, nalaman na nga po ba natin kung paano tayo magiging kagamit-gamit sa ganitong panahon? Sa inyong kaparahanan po, sa inyong mga mahal sa buhay. No? Naalala ko nung nandun po kami sa outreach program namin nung Friday. At makikita nyo nga po na sila, yung mga taong walang-wala, yung mga taong nawala ng mga mahal sa buhay, na wala na po akong salitang masabi sa kanila, kundi lumuha, so, makiluha po sa kanila. Ang mga taong ito'y naghihintay lamang po ng mensahero mula sa Panginoon na magbabahagi sa kanila at magsasabi sa kanila, mahal kayo ng Panginoon. Yan po ang mensahe na nais ng Panginoon na maipahatid natin sa mundo ito.
Nasabi na po ba yan natin sa ating mga mahal sa buhay? Kailan po tayo huling nagsabi sa ating mga mahal sa buhay na ang ating Diyos ay mabuti? Hello po. Diba? Kung habang nakikipag-kwentuhan ka, diba? Ay nababahagi mo. Alam mo, may gusto kong i-share sa iyo. Ano yun? Napakabuti ng Panginoon kasi ganito ginawa niya sa buhay ko. Ganyan. Yeah. Si Jeremiah, kahit na tinatanggihan, kahit na re-reject, he keeps on doing anong kalooban ng Panginoon sa kanya. Kasi bakit? Nais na magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Gusto niyang masabi, to God be the glory. No? So yun po. Unang bagay, ang Panginoon, kilala tayo, kaya dapat wala tayong matakutan, di ba? Dapat tayo magpatuloy at dapat lamang na sumunod. Tandaan po natin na sa lahat na ito ng pananampalataya, kaya po siya tinatawag na pananampalataya, kasi hindi mo naman alam yung mga mangyayari sa araw ng bukas. Tama po ba? Pero alam po natin na meron tayong Diyos na kasama natin noon, ngayon, at magpakailanman. Sige po, tingnan po natin. Sa pangalawang bagay, hindi lamang po yung buhay ni Jeremias ay nakaugat sa salita ng Diyos, kung hindi ang authority ng Diyos ay naroon sa kanyang kung saan man siya pumaroon at sa kanyang mga pagsasalita, sabi ng Panginoon, ay sasamahan siya. Sabi ni Jeremiah, nung siya ay tinawag ng Panginoon bilang propeta, no? Ay ganito. Sabi ng Panginoon, do not say I am too young. Kasi ang sabi niya, basahin po natin yung conversation nila ng Panginoon, no? Sipin niyo, ang Panginoon, direct na nakikipag-usap sa tao. Na-imagine niyo po ba yun? Hello po. Diyos, kakausapin ka, bakit kanya kakausapin? Diyos siya eh. Diba? Pero noon talaga po, nangungusap ang Diyos, nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang mga lingkod. No? Ngayon po, nakikipag-usap ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Sige po, tingnan po ninyo ang Bible po ninyo. Sabi po doon, sa verse 6, Alas, Sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. Ano po yung naging bagabag sa puso ni Jeremiah sa kanyang pagtugon sa tawag sa kanya ng Panginoon? Dahil siya daw po ay bata pa. No? Bata pa. According to the Bible scholar, sabi nila si Jeremiah at that time ay 20 years old. Marahil, pinagpapalagay na nasa kanyang early 20 years old, no? At bata pa, no? Marahil tayo sa pagsunod natin sa Panginoon, no? Meron tayong mga says, Panginoon, mahina na ako, di ba? Panginoon, hindi po ako marunong magsalita, naalala niyo si Moises, di ba? Panginoon, hindi ang aking labi, hindi ko mabuka. Sabi naman ng Panginoon kay Moises, sino kumuha ng labi mo? Di ba? Ganun naman kay Jeremiah, sabi ni Jeremiah, Panginoon, napakabata ko pa. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, do not say, huwag mo sabihin niya na bata ka pa. Di sa kanya, you must go to what? To everyone I send you to and say whatever I command you. Sa madaling sabi mga kapatid, kapag tinawag ka ng Panginoon, wala nang pero-pero. Wala nang Lord kasi. Yung sabi nga nila ba't ako? May nakita akong isang post na pagka ina-ask daw manalangin, nagiging paniki. Bakit? Kasi sinasabi niya, ba't ako? Ayaw niyo tumawa doon. Paano ba naglari? Mabilis ko masyado yung delivery. Sabi nila, kapag kayo daw manalangin, nagiging paniki. Kasi ang tanong daw nung inasay manalangin, ba't ako? Ayaw niya pa rin tumawa. Di ba tayo, tinatawag ka ng Panginoon eh. Tinatawag tayo ng Panginoon. Hindi ko pa alam kung saan kayo tinatawag ng Panginoon. Basta alam ko tinatawag ka ng Panginoon. Okay? Ako tinawag din ng Panginoon. Lahat tayo may tawag sa Panginoon. At sinasabi ng Panginoon, wag mong sabihin na yan lang ang kaya mo. Kasi kaya mong gumawa ng himala sa buhay mo na hindi mo kaya yung isipin. Lagi po na ibabahagi sa atin ni Sister G. Dito po, di ba? Pagka nangangarap po si Sister G, kung paano po ginamit ng Panginoon ang ating pastor, ang kanyang pamilya, na
kahit na hindi po madali ang pagpo-full time sa gawain ng Panginoon, gayong naroon na, napakaganda na ng buhay, di ba? Napakaraming pumapasok na opportunity, pero lahat yun, nung tinawag ng Panginoon na ating pastor na mag-full time, tinugon niyo po yung tawag na yun ng Panginoon. Bakit po? Kasi alam ni pastor, kapag sinabi ng Panginoon na gawin niya dapat, gagawin niya. Amen? Maging ako rin po. Ako, sa totoo lang, parang ang aking pagkatawag sa Panginoon, nag-circus muna eh. Bakit po? Kasi nung una ako tinawag ng Panginoon na magpastor, sabi ko kayo, hindi po Lord, mag-IT po ako. Hindi po ako magpapastor. IT po ako eh. Kasi magbibigay po ako sa gawain mo, Lord. Hindi po ako taga-pahalan, magbibigay po ako. Gusto ko po ako yung supporter ng church. Hindi, magpapastor ka. Ayun nga po. Makalipas ang ilang taon, narito po ako sa harapan ninyo, ako po yung nagpapastor. Amen? When God calls, He enables. Kapag tinawag ka ng Panginoon, siya magbibigay sa inyo ng kapangyarihan. Naalala ko sa Silver na kanina, tinawag ng manalangin. Ang ganda pa ng panalangin, di ba? Praise God. Ganun po yun eh. Kapag tinawag ka ng Panginoon na gawin ng isang bagay, hindi dahil magaling ako, dahil hindi malakas ako, marami akong achievements sa buhay na ito. No. It's because you believe that God can do it through your life. Amen? Sabi ni Jeremiah, bata ba ako? Pero sabi ng Panginoon, napaka-diretsyahan ng utos sa kanya ng Panginoon. Do not say, I am too young. You must go to everyone I send you. Kasi kapag kino-question natin ang Panginoon sa pagkatawag niya sa atin, parang kino-question mo na rin yung pagka-Diyos niya. Tama po ba? Diba? Kino-question mo na rin yung kayang gawin. Sabi nga huwag nating limitahan yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. At mga kapatid, sa buhay ko po na ito, ako po 29 years old, nakakita ko po yung kami ng Diyos sa buhay ko kung paano po siya gumawa sa iba't ibang kaparaanan na hindi ko po kayang isipin kung paano po nangyari ang mga bagay po na yun. Totoo po yun. No? Yung araw-araw mahasa ka sa kanyang biyaya at kahabagan. Ito po, iba po yun. No? So tandaan po natin na araw ng Panginoon sa kung saan lang tayo niya nais na dalhin. Ayan, tignan niyo po yung nangyari sa verse 9. Nung siya'y nagreklamo, sabi ng Panginoon, hindi. No? Bibigyan kita ng ikaw ang isusubo ko para ipangaral ang aking salita. Sabi niya, then the Lord reached out His hand and touched my mouth and said to me, I have put my words in your mouth. Verse 10, see, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Malaking bagay po ba yung pinapagawa ng Diyos kay Jeremiah? Yes! Di ba? Napakalaking. Isipin nyo, I appoint you today over nations, I appoint you over nations and kingdoms. Ano ba naman po si Jeremiah? Di ba? Siya'y kagaya din natin ordinaryong tao. Pero dahil in-appoint siya ng Panginoon na gawin yung bagay na yon, hindi po naging kahadlangan ang kung anong meron siya, ang pagiging bata niya para gawin yung kalooban ng Diyos. Again, when God calls, He enables. He will give you the right people, the right person. No? At inadaan ka niya sa iba't ibang mga stages ng buhay na ito para makita mo, pag natapos ka dyan, ito pala ang plano ng Diyos sa buhay ko. At kapag nakita mo yon, wala kayo kung sasabihin kung hindi, to God be the glory. To God be the glory. Yan. Pangatlong bagay ay hindi naman po na naroon na nakaugat ang buhay ni Jeremiah sa mga salita ng Diyos na alam ng Panginoon kung sino siya. Diba? Kagaya ng bawat isa sa atin, kilala ka ng Panginoon. Ang bawat detalye ng iyong buhay, ginagawa mo man na lantad o lihim, ay alam ng Panginoon yan. Pangalawa, naroon ng Panginoon sa kung saan man tayo, saan man tayo papunta, naroon ng Panginoon. Kaya ano ba yung katatakutan natin? Tama po ba? No? So pangatlo, ay ang mga pangako ng Diyos ay nasa sa Kanya.
ay gusto ko i-personalize yun. God's promises is with him. God's promises is with me. Pwede mo ba natin sabihin yun? God's promises is with me. Yan, dapat po meron pong kalakasan yun ng konti, no? Pag binanggit natin, merong confidence. Amen po ba? Isa pa, ulitin natin. Okay? God's promises is with me. Amen? Ang mga pangako ng Diyos na nakasulat sa kanyang mga salita, panghawakan mo kasi yan ay totoo. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, ganda ng pangako, na pwede na rin panghawakan po sa buhay ninyo sapagkat ito'y totoo. Sabi niya kay Jeremiah, do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Hindi ko po ma-imagine ang dinanas sa buhay ni Jeremiah. Sipin nyo, nakasulat siya ng ilang chapter ng Lamentation, nananagbuhay sa Panginoon, di ba? Pero yung pangako ng Diyos sa kanya, ang kanyang pinanghawakan, malinaw na malinaw. Anong sabi? Huwag kang matakot. Kasi yun ang pumapalit sa pananampalataya yung takot. No? Lalo na sa buhay na ito natin, napakarami nating worries. Ngayong taon na ito, napakarami talagang worries, kaliwat kanan, di ba? Na mga pangyayari sa buhay natin. And again, sabi ko nga sa inyo, we don't have to question God of what's happening around us. Kasi lahat na nangyayari sa buhay natin, ang nangyayari po yan sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po sinabi ng Diyos na all things work together for good. Yung good things lang yung mangyayari sa buhay natin, lahat po. No? Lahat na nangyayari. Pero isang bagay ang mapangahawakan natin, I am with you. Sabihin po natin, God is with me. Amen? Araw-araw po yun, dapat dinideklara natin sa ating buhay. The Lord is with me. Sa mga pagpapasya mong gagawin, mamaya paglabas mo ng church na ito, o sa nanonood sa video na ito, meron kang nagugulumianan ka, no? Sabihin mo, God is with you. At kapag nasa iyo ang Diyos, wala kang anumang takot. Wala kang alinlangan. Diba? At makikita po ninyo, ang sabi pa dyan, for I am with you and will, what? Rescue you. Ngayon, linawin naman natin yung will rescue you. Ano ibig sabihin ng will rescue you? Ibig sabihin ba, hindi ka na mapapahamak? Ibig sabihin ba, talagang parang lahat ng mga problema, pagsubok, hindi mo pagdadanasan? Hindi po. Kasi si Jeremias, yun nga po siya, danas na danas na Yung nangangaral ka tapos walang nakikinig, alam niyo yun? Ikaw nga, pag nagsasalita ka na hindi nakikinig sa'yo, ayaw mo nang kausapin Naranasan niyo na yun? Bahala sa buhay mo. Ayaw mong makinig Diba? Jeremiah, yung salita na ng Panginoon yung sinasabi niya, ayaw nila makinig. Ayaw nila mag-repent. Paulit-ulit pa rin sila gumagawa ng kasalanan. Pero bakit nakatayo pa rin sa biyaya ng Panginoon? Kasi sabi ng Panginoon sa kanya, I will rescue you. Diba? Kaya po ba natin hawakan sa pananampalataya yun? Sasaklolohan kita. Hindi kita pababayaan. And ako, I myself, guilty ako There are times na, ng asawa ko yan, na nangangarap tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Pero pag tumarating na yung pagsubok, minsan Panginoon, kaya ba talaga? Di ba? Minsan may minsan may alinlangan. No? Kaya nga po, ito yung gusto ko ilagay po sa atin sa umagang ito. Kasi gusto ko po na, again, lagi natin i-immersion sa ating sarili, sa salita ng Diyos. Kasi naririyan yung pangahawakan mo Panginoon, di po ba yung anak niyo po ako? Ito po ang pangako niyo sa akin. Diba? Kahit na ano mangyari yan, kahit na yung sinabi pa ni Sister Linda kanina patungkol sa vaccine na may mga ihahalo dyan. Wala na tayo dyan, no? Bahala na kayo dyan, paano gagawin niyo? Basta ako, naglilingkod ako sa Panginoon. Then alam mo, kasama ko ang Panginoon. Gagawin ko kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay ko. Amen po? Amen. Diba? Yung pong pinakamahalaga. No? Tignan niyo po, parallel verse, Hebrews chapter 13, verse 5 to 6. Sabi niyan, God has said, I will never fail you. Sa ibang salin yan I will never leave you. Diba? I will never fail you or forsake you. Therefore we can say, the Lord is my helper. I will not be afraid.
What can man do to me? Diba? I will never leave you nor forsake you. Ako ba nagsabi nun? Hindi. Ano Lord? Sa kanyang salita. Hindi ka niya iiwan, hindi ka pababayaan. Kaya sino tayo para magtanong sa Panginoon sa panahon tayo, hindi nangyayari yung gusto natin mangyari, sa panahon yung mga bagay na, Panginoon, ganito dapat ha? Sir, ganun eh, may attitude tayo ganun eh. Paano pag nag-pray? Siyempre tayo nag-humingi ng pabor ng Panginoon. Pero tandaan po natin, may mga panalangin tayo na hindi laging sinasagot ng Panginoon. May mga panalangin din siya na ano po, na maaaring babaguhin ng Panginoon yung sitwasyon. Para ano po, makita natin, siya pa rin, ang kalooban pa rin niya, ang masusunod. Amen. Ang gusto lamang ng Panginoon, lagi tayo nang hahawak sa kanyang mga pangako. At sa church natin na ito, ilang beses ko nang narinig sa ating mga pastor, ila Sister G, na lagi natin binabanggit yan, no? Yung mga pangako ng Panginoon, panghawakan natin. Kasi kung wala kang panghahawakan, saan ka pakakapit? Di ba? Wala ka ibang dapat na gawin, kundi panghawakan ang kanyang salita. At sabi pa ng Romans chapter 8, verse 31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay para sa iyo, sino makalalaban sa iyo? Meron ba? Meron ba? Diba? Kung ang Panginoon, kung sinusunod mo yung kalooban ng Diyos sa buhay, kung may makalalaban ba sa iyo, kahit pa hindi ka pansinin ng mga tao dyan sa paligid mo eh. Kahit i-unfriend ka pa ng mga friends mo sa social media dahil sa pangangaral mo ng katotohanan patungkol sa salita ng Diyos eh. Alam niyo po kasi sa panahon po natin ngayon mga kapatid, ang tao ganito eh. Papakinggan na lang nila kung ano yung gusto nilang pakinggan. Diba? Postmodern eh. Kung ano yung gusto nilang marinig, kung ano yung gusto nilang sundan, pabor sa gusto nila, yun sila. Kahit na hindi na pala ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga po tayo mga mananampalataya, yan po yung pagkatawag natin sa Panginoon. Matapat tayong tumayo sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Wala na tayo mga alinlangan pa, wala na mga ifs and buts, no? Kung hindi, basta nakita mo sa salita ng Diyos, sinabi niya yan. Diba? Kaya sabi nga dyan, ano man mangyari, magkabalik-baliktad pa ng mundo, ang salita ng Diyos, hindi magbabago yan. Diba? Tandaan po natin yan, mga kapatid. So, sa ating buhay bilang mananampalataya, na isang Panginoon, lagi lang tayong sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya sa umaga pong ito, nais ko pong lalo pa nating maunawaan ang salita nito ng Panginoon at nawa maging dalangin natin puso, Panginoon, yung plano ko, kung hindi man yun ang plano mo, ako ay patuloy na susunod pa rin sa iyo. Nais ko pang sa inyo ang isang awit na nagsabing ako ay susunod at nawa maging panalangin po ng puso po natin sa umaga ito. Sa buhay ko'y itinayo, gusali ng pangarap, ngayon'y aking bubuhagin. Sariling pagsisikap na makamit ang langit, sa iyo aking ihahain. Pilit kong tinitiyak ang aking bukas, Panginoon, ako'y bigyan mo ng lakas, na kahit saan ako'y iyong dalhin. Panginoon, ikaw
sa pangako mo ay aasa. Bulag man ang aking paningin sa bukas, ako'y susunod pagkat ikaw ang siyang landas. Na kahit saan ako'y iyong dalhin, Panginoon, ikaw ay susundin. Magpahanggang maglaho ang bituin, at ang abang kaluluwa ko'y iyong kunin. Ikaw ang tanging kong sandigan sa lahat ng aking lalakaran. Kailanman ikaw ang aasahan, O Diyos, mag-usap ka, ako ay susunod. Magpahanggang maglaho ang bituin, Panginoon, ikaw ay susundin. Ikaw ang tanging kong sandigan sa lahat, maging sa alinlangan. Kailanman ay di ka magkukulang, aking Diyos, ako ay susunod. Nawa ay piliin po natin palagi na sumunod sa tawag ng Panginoon. Sa buhay po natin ito, maraming mga boses ang naririnig po natin. No? Maraming mga impluensya na maaaring magbigay po sa atin ng iba-ibang mga bagay na maaaring magpagulo, lalo na sa ating buhay sa pananampalataya sa Panginoon. Pero si Jeremiah, pinili po niya na kahit na anumang sitwasyon ng kanyang buhay, ako ay susunod. Sa umagang ito, ang tanong ko po sa bawat isa, handa po ba tayong sumunod sa Panginoon? Ano man ang kapalit ng ating pagsunod sa Kanya. Pastor, sumusunod na ako sa Panginoon. Talaga ba? Talaga bang sumusunod ka sa Panginoon? Sa umagang ito, I want all of us to check your heart before the Lord. Tignan po natin yung puso natin sa Panginoon. Tandaan po natin yung ating kasalanan sa harap ng Panginoon. Yan ang isa sa mga bagay na nakakahadlang, kaya hindi tayo makapagpatuloy. Yung ating pride, no? Yung mga bagay na sabihin natin dahil sa sarili nating lakas, no, lagi po natin sasabihin, Panginoon, dahil lamang sa iyo. Dahil lamang sa iyo. Kaya po ako ay makasusunod. Sa aking pagwawakas, kung sabihin nito, according to sa quotation, David Jeremiah, sabi niya, God loves to use ordinary people to do extraordinary things. Ikaw yun. Ako yun. Hindi pa po tapos ang Panginoon sa atin, may layunin siya sa buhay ng bawat isa. Handa ka bang sumunod? Tayo po'y manalangin sa umaga. At habang tayo po ay nananalangin, siyasatin po natin ating puso before the Lord. I don't know kung ano po ang mensahe na ipinarating sa inyo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita.
Nakita po natin ang mensahe ng pagsunod ni Jeremiah kung paano po niya niyakap ang tawag sa kanya ng Panginoon bagamat may mga alinlangan. Ngunit sumunod siya sa tawag ng Panginoon sapagkat alam po niya siya'y nananangan sa pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hindi ko alam mga kapatid sa umagang ito kung ano yung daladala mo sa iyong puso sa umagang ito. Marami kayo nakakangiti. Marami kayo narito, pinapakita mong masaya ka, pero sa loob ng puso mo, Diyos lamang ang nakakaalam, ay may kalungkutan, may mga bagay ka na tinatanong sa Panginoon. Bakit hindi po natin isuko ang lahat ng iyan sa ating Diyos sa umagang ito at hayaan po natin na tayo po ay lumakad ayon sa kanyang kalooban na sinasabi natin sa lahat ng bagay nito na magaganap sa ating buhay. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian sapagkat ikaw ang tumawag sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong pagkatawag sa amin. Tumayo po tayong lahat. Lord, salamat po sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa mensahe ng iyong salita. Salamat po sa buhay ni Jeremiah sa Panginoong Diyos. Lord God, kung paano niyo pong ginamit si Jeremiah na hanggang ngayon ang kanyang buhay ay aming napag-aaralan. Tulungan niyo nga rin po kami, Panginoon, na bawat isa na lagi lamang umasa sa iyo, Panginoon. Sa panahon na kinaangkin po namin ang kaluwalhatian, ay kami sasawayin niyo, Panginoon Diyos, sapagkat kayo lamang, Panginoon, ang dapat tumanggap ng lahat ng papuri, Panginoon. Sa panahon na nadadaya po ang aming puso, Panginoong Diyos, sa mga nangyayari sa paligid po namin, Lord God, hayaan niyo po ng iyong mga anak ay tumayo sa liwanag ng iyong salita, Lord God, at sabihin, Panginoon, Lord, saan man po ninyo ako naisadalhin, ako po ay susunod. Ako po'y magpapatuloy, Panginoon, kahit ano pang sabihin ng mga tao, kahit alipustahin nila ang aking pananampalataya sa inyo, Panginoon, kahit sabihin pa nila ang anong bagay, Lord God, wala pong makakahadlang sa aking taos-pusong pagsunod sa inyo, sapagkat sabi niyo po sa inyong salita, hindi niyo po ako iiwan, hindi niyo po ako pababayaan, at yun pa lamang, Panginoon, ay sapat na, Lord God, upang kami ay sumunod sa buhay na ito, Lord. Dalangin po namin ang iyong proteksyon sa bawat isa. Ang inyong pag-iingat, Lord God. Ang iyong pong pagpupuno sa pangangailangan ng bawat isa, Lord God. Ang iyong pong pagpapagaling sa aming mga karamdaman, Panginoong Diyos. Ang iyong pong pagbibigay ng kapayapaan sa mga pusong nagugulubihanan sa oras na ito, Panginoong Diyos. Lord God, let your words be their comfort, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan niyo po na ang iyong salita patuloy, Lord God, na laging magbibigay sa amin ng katiyakan, Lord God, na mahal mo po ang bawat isa, Panginoon. At tunay na gagamitin mo ang aming mga buhay, Panginoon, upang lalong may sa katuparan pa ang layunin mo, Panginoon, sapagkat habang kami nabubuhay, tinatawag mo kami, Panginoon. Tinatawag niyo po kami sa isang buhay ng paglilingkod, sa isang buhay, Panginoong Diyos, na masagana, sa isang buhay na pinagpala, hindi dahil po sa kung anong meron kami. Ito'y dahil sa iyo, Panginoong Diyos, na gumagawa sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. At dahil sa inyo, Panginoong Diyos, na nangako ng aming makakasama noon, ngayon, at magpakailanman. Lord God, dalangin ko po sa umagang ito ang bawat pamilya ng Jesus the Mediator City Church, Lord God. Kayo po patuloy na magpahala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Ano man po ang kanilang ginagawa, ano man po, Panginoon, sitwasyon ng kanilang buhay. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ibigay niyo po ang nasahin ng kanilang mga puso, sang-ayon po sa inyong layunin, sang-ayon po sa iyong kalooban, sang-ayon po sa inyong pagkatawag sa kanila, Lord God. Tunay, Lord God, na mapuno po namin lagi ang iyong puso, Panginoon, ng kagalakan sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pagsunod sa iyong mga kalooban, Panginoon. Sapagkat wala na po kami ibang nais sa buhay nito, kundi maluwalhati ka sa buhay namin, Panginoon. Lord God, ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon. Ikaw lamang ang maluwalhati, Panginoon.
At sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon, lagi lamang po kami mamamangha sa iyong kilos. Lord, sa lahat-lahat, Lord, na mga bagay na nangyayari sa buhay namin, Panginoon Diyos, kami po'y namamangha, Panginoon, sapagkat kahit hindi po namin deserve ay pinagkakaloob po, Panginoon. Salamat po sa inyo. Kaya hayaan niyo lamang, Panginoon, ang iyong mga anak ay laging magpakumbaba sa iyong harapan, Lord God, na may kagalakan at pagpapasalamat sa inyo, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, ng ito, makasabit po namin palagi, to God be the glory. Sa iyo lamang, Panginoon, ang kalwalhatian. Sa iyo lamang, Panginoon, ang kadakilaan, Panginoong Diyos, sapagkat wala po kami kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Lahat ng meron kami, wala po ito, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Ang buhay na ito, pinagpapasalamat po namin sa inyo. Ang lakas na ito na binigay niyo po sa amin, salamat po. Sa mga hanap buhay na mayroon kami, Panginoon Diyos, salamat po. Sa lahat ng mga ginagamit kong instrumento na maging pagpapala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, salamat po, Panginoon Diyos. Sa iba't ibang mga kaparaanan, Lord God, nakikilala po namin, nararanasan po namin na Ikaw ang aming Diyos. Sapagkat tunay, Lord God, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pababayaan, Lord God. Kaya Panginoon, hayaan mo mamuhay ang bawat isa sa amin sa paglabas po namin sa bahay-sambahan na ito, Lord God. Hayaan mo dalhin po namin ang kapayapaang nagmumula sa iyong Santong Espiritu, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na ang kagalakan na siyang mamutawi sa aming mga puso, Panginoong Diyos, na kayo po patuloy na sasama sa amin, Lord God, at pagpapalain niyo po ang bawat gawa ng iyong mga anak, Lord God, na magbibigay ng kalwalatian sa iyo. Salamat po, Panginoon. Minamahal ka namin, Panginoon. Sa bagong ito'y parangalan niyo po ang mga ginagawa ng iyong mga anak, Lord God, para sa kapurihan ng iyong pangalan. Ang pabor mo lagi ang aming maranasan, Panginoong Diyos. Salamat po. Amin po dinideklara ang iyong katagumpayan sa umagang ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. To God be the glory. Salamat po. At pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Hallelujah. Nawa tayong lahat ay pagpalain ni Lord hanggang